ang mga sasambang tapat sa iyo. Kung papaano ka sumasala, nililiglig mo ang ipa upang hawiin mo at tipunin. Gayon din ang matitimyas upang sa iyo na may pumaroon. Gawin mong marapat ang bawat isa na sa pagpapasakit at pagsusumakit nila, kamti nilang tuwiran ang nasang ikaw ang sa kanila'y madamat makilala. At ang wala pang puwang sa isip at damdamin nila, ang totoong pakikipagtotoo sa iyo. Ibigay mo na, Ama ko, ang katotohanan mo. Sa gayon di mahihirapan silang umunawa sa nasa mo. Net karameneyana, net karameneyana, net karameneyana. Buhay po ba ang Diyos? Kay papalad ng mga matatanda sa una na may mga edad ng 80, 70, 90, kulang 100 sa mga henerasyon nila na naabutan yung ganong edad. Ngunit ngayon sa panahon na kabataan ngayon, sa henerasyon ngayon, nako, wala nang aabutin. At kay papalad nga nilang matatawag ang mga anak na nilang umuunawa sa kanila. Ngayon, maraming anak nang dahil libang na libang sa sanlibutan, aliw na aliw sa sanlibutan, magalak at magpuri kapag ang iyong anak ay may pagmamahal sa iyo at malasakit. Magalak at magpuri sa ama't purihin mo siyang walang hanggan kapag ang anak mo sa iyo ay nagmamahal. Hindi ka dinudulutan ng problema, hindi ka hinahaddan ng problema, at nagmamalasakit pa sa iyo. Pag-aralan na lang ninyo kapag ang mga matatanda ay nawala na ng katinuambang pag-iisip. Kapag ang nanahas sa kanila, doon sa kanilang pag-uulyanin, ay init ng ulo, ay para silang asong ulol, na habang pinipigilan mo, ika'y dinadamba at inuungulan. Totoo nga pala ang salita. Kaya kayo, paalala lamang mga minamahal, kayong mga nasa maliwanag pang pag-iisip, kayong mga nasa pag-iisip pang maliwanag, binaligtad lamang at binigyan ng ibang kausulatan at kaahayagan at pangungusap. Mithiin nyo na ang amay siyang tumimo sa isip niyo, upang kung dumatal man sa inyo ang pagkakataon na maging ulyanin kayo, kung ano yung laging ginagawa nyo, siyang magagawa ninyo. Kung ano yung laging nasa isip nyo, siyang magagawa ninyo. Siyang masasabi nyo. Ngunit kapag naiwanan kayo ng katinuan at dumating yung kayo naging ulyanin, na bago kayo naging ulyanin, palamura kayo, lagi kayong galit, matapang kayo, taglay nyo yan. Itaga nyo po sa bato. Totoong totoo po. Ngunit kapag ang napag-iwanan sa iyo ay ikaw ay malambing, lagi kang humahalik, gusto mo laging halikan, lagi kang nagsasalita, yun ang mananahan sa iyo. Totoo po yan. Sa paniwalaan niyo po siya, hindi ito dinaratal sa akin at nawa may maging ulyanin nga sa inyo para magpatotoo pa. Gusto pa po ba ninyong gayon? Hindi ko po kayo pinipilit, ngunit itong nasasaksihan ko. Sa dalawang matandang nasaksihan ko, na sinabi sa akin, ang isa pumanaw na, ang isa'y buhay pa. May pinagturanan siya. Tandaan mo, Eka, ang lolo mo'y wag na ninyong paghanapan ng matinong pangungusap lahat. Kaya kung paulit-ulit na Eka, tawanan na lang ninyo para sumaya siya. Kasi para na siyang nagbalik sa bata. Namiyat-miya na lamang ang salita at miyat-miya, pero sabi niyang maliwanag, pasubali ko. Magalak ka sapagkat ang lolo mo, Eka, ay mabait. At mabait ang kanyang napag-iwanan ng isip. Kaya
tatawa na lang at magkukwento, eka. Pero eka, yung mga napag-iwanan laging galit, lagi ekang nagmumura, at lagi ekang nagdaramdam, lagi ekang may hinahanap, yun ang gagawin niya lagi. Kung gusto niyo pong maging pangatlo sa patotoo, hilingin po natin ngayon, mag-ulyanin na kayo. Gusto niyo po ba? Kaya ako, sabi ko sa ama, ayaw ko nang umabot pa yung maging ulyanin ako. Gusto mo bang humaba pa ng buhay ang buhay mo kung ilang panahon? Pero sabi ko, ama, kung pahabain mo man po ang buhay ko, kung halimbawa kung hanggang kailan ako, ipaghanda mo lang po ako bago ako pumanaw, kung paano ko tatanggapin ang kamatayan, kung paano ako makapananahan sa iyong katotohanan, at paano ko maiuulat sa aking mga iwanan na dapat ay maging totoo sila sa iyo. Turuan mo lang ako, ama, pero wag mo nang pahabain na magiging ulyanin pa ako. Totoo po yan. Ihanda mo lang po sila. At sila ay, pag makita mo maayos, pag nakita mo silang maligaya, masaya, buo, iyon lang po naman ang pinakamasarap sa buhay, di ba? Pero wala ngang perfect. Kaya hindi bigay na perfecto sa iyo ang buhay mo. Dahil para lagi mo siyang alalahanin, lagi mo siyang tawagan, lagi mo siyang maalala bagang sabihin mo, ikaw ang Diyos ko, manahan ka sa akin. Tama po ba? Kaya kayong lahat, ilang taon ang gusto niyong mabuhay kayo? Nakakatuwa yung mga 80 na mahigit, sabi, gusto ko pa pong mabuhay. Kaya ako gusto ko pang gumaling. Tulong ba ako? Diyos ko. Ilang taon na kayo? Halimbawa, 60. Ilang taon na yung mga anak ninyo? Nakita na ninyo yung apo ninyo. Pati apo sa tuhod ay may nakita ka pa. Ilang pang apo sa katuhod-tuhuran ang gusto mong makita? Ilan pa ba? Kung katulad sana ng mga unang panahon, naabutin man ng 100 ng buhay, talagang malalakas pa. At wala yung mga bago na matay, naku, ilang biyak, ilang tahi, at ilang salin, ilang saksak. Diyos ko, ang sarap ng buhay noon, ano? Ba't di natauhan ng mga tao noon? Alam niyo po, sabi ko, Panginoon, kapag pinababatid mo sa akin ito, nakapanghihinayang po ang mga anak mo sa una. Mismo naririnig ang tinig mo, kahit hindi ka nila nakita. Kay sarap nang sumunod at tumalima, ba't naganap pa yung naging sutil sila? Anak, dito lamang pinakita ang katotohanan. Nang dahil kayo'y alabok, marupok, mahina, nadudurog, lumilipad. Yan din ang naging kaugnayan ninyo sa inyong mga gawa at ugali. Subalit, kung ang mananahan sa inyo ay ang bumuhay sa inyong espiritu ko at hindi ang pinagmulan niyong alabo, hindi nga magaganap ang kayo'y maging sutil at talusira. Ngayon po, naunawaan niyo na po ba na kapag ikaw ay mabuti, nasa espiritu kang bumuhay sa iyo? At kapag ikaw ay marupok, mahina, masama, doon ka nagmula sa alabok, umiiral ang pagkaalabok mo. Alin po ang mas masarap? Manahan ang pagka-espiritu ng Ama sa iyo na suma sa inyong pagkatao, o ang manahan sa iyo'y katawang alabok? Suriin po ninyo ang ginagawa nyo kung nasa mabuting espiritu ang katawan nyo. Magandang maga po. Buhay ba ang Ama?
Ang wika nga walang banal, walang makatotohanan, maliban kapag ika'y nakasumpong na, maging totoo ka na rin naman. Ngunit mahirap po ba ang magpakatotoo o mahirap ang magbanal-banalan? Alin po ang mas mahirap? Magbanal-banalan o magpakatotoo? Mahirap po ang magbanal-banalan kaysa magpakatotoo. Sapagkat kapag nagbabanal-banalan ka lang, para ka santang hindi mahugasan, makabasag pinggan, subalit puso mo na may bulok ang laman. Isip mo na may bumubukalay kasamaan. Kaya mas mainam pang gawin, maging makatotohanan na lang. Buhay ba ang Ama? Buhay ba Ama? At hindi mo naman magagawang makipagtotoo kung di ka magtitiwala sa hiwagang magagawa ng Diyos mo. Sa himalang gagawin sa buhay mo, nang dahil hindi mo kaya ito at di ka makagagawa ng gayon sa katauhan mo, may gagawa sa iyo. Paniwalaan mo lang, pagtiwalaan mo lang, panaligan mo lang, umasa ka lamang, tanggapin mo lamang, at magpakatapat ka lamang. Sigurado. Tingnan nyo nga ang mga katabi nyo, kung nahahalata ang mga dinadala, kung gaano ang sukat, isang timba ba o isang timba? Isang timba pa rin ang sinabi, no? O isang kaban. Tingnan nyo nga po, kay papalad ng mga ang dinadalay halos hindi makayanan dahil may Diyos na kumakaya, nakakayanan ang lahat. Buhay ba ang Ama? Subalit ang nanghahawakan sa kanyang magagawa at sa kanyang sariling galing, sigurado, pag nawala ang lakas niya, talo na siya. Ngunit kapag ang nanghahawakang tao sa paghawak sa kanya ng kanyang Ama at pinanghahawakan ay ang kanyang salita at gawa, sigurado, may luha ka man sa mata, bumabangon ka, tumuusad ka, upang makasadsyad ka kung saan dakong paroroon ka, sapagkat alam mong may naghihintay sa iyo, parang sasabihin baga sa iyo, hoy, pumarito ka, eto yung isang timbang bigas, oh. Hindi naman. Kundi mo hahanapin, at kung hindi mo gagawin, sigurado, walang magbibigay ng isang timba sa iyo. Ano yung hinahanap mo? Yung kalooban ng Ama. Anong ginagawa mo? Kabutihan. Kaya hindi lang isang timba, isang bulto pa. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, nawa ang bawat kataga na dinadaan sa patalinghaga ay mawawaan ninyong ganap. Na ito ang patotoo, na kung bilang talinong tao ay di maaabot at di naman makapangungusap. Kaya kung papaano nyo natatarok, patotoong kayo'y may kaloob. At ang kaloob na yaan ay buhayin nyo ng buhayin hanggang sa hindi nyo namamalayan, buhay na buhay niya sa siya. Inyo, buhay ba ang Ama? Mga minamahal, napakabuti ng Ama. Dumaing ka ba sa Kanya? Ngunit tumawa ka pagkatapos mong dumaing. Sapagkat nagawa mong tumawa dahil umaasa ka sa Kanya, nagtitiwala ka sa Kanya, at naniniwala ka. Sa hindi mo namamalayan, hindi pa lumilipas ang ilang oras, pinatotohanan niya na. Panindigan mo lamang yung gagawin mong mabuti, at paninindigan niya sa'yo kung papaanong ginawa mo'y mabuti, mabuti rin ang siyang iyong ganti. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kaya nga't kung papaano nang magpakita ang Kristo, nagitla ang mga alagad, ngunit mayroong isang hindi maniwala. At tarok ang lahat ng damdamin nila, kaya naman tinuran pa kung anong pangalan niya. O Tomas, heka, halika't ipasok mo ang daliri mo sa aking palad. Di bagat tinuran mo, heka, sinabi mo, maniniwala lamang ako kapag naipasok ko ang aking daliri sa kanyang palad.
Yan ang tao. Gusto'y pruweba muna bago maniwala. Ngunit kung tapat kang nagtitiwala, wala pang pruweba, wala pang nakita ka, pinagtitiwalaan mo na sapagkat alam mo, ang hiwaga ay hindi gagawin ng tao, kundi ang hiwaga ay magagawa ng Diyos na inaasahan mo. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, kaya nga, mayroong may cancer, ang taning ay 1 taon, nang ang tiwala sa puso niya ay nabuhay, ang 1 taon niya ay naging 10 taon. At ang inaasahan niyang 10 taon, nakala niya iyon na, binigyan na namang panibago. Kaya't kung papaano pinagsisigawan mo ang kadakilanang Ama, tinitingnan naman kung totoo ginagawa mo. At kapag nakita niyang totoo, ikaw ang maliligayahan. Sapagkat padadaman niya sa iyo. Kung paano mo siya pinakilala, ipakikilala niya sa iyong nagpapakilala na siya nga ang Diyos mong pinagsisigawan mo. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, halina mga mahal, tulad ng ibon na ito, sabi nga, ang ibon palipad-lipad, huni ng huni, hahapon sa kanyang pugad, hindi nababalisa, nakahuhuni siya. At pag gusto niyang mangitlog, nakaiitlog. Pag gusto niyang lumipad, lumilipad. Hindi nila iniisip ang bukas nila. Hindi nila iniisip ang mamaya nila. At yan pala ang nais ng Ama, kung may tiwala ka sa Kanya. Sapagkat inaalis niya lahat ang kagulumihanan mo at ang kapayapaan ng sinisilid niya upang manahan ang katapatan mo sa Kanya nang dahil di nalilito ang isip mo, kundi tapat kang makasasamba ng totoo sa Kanya. Kaya't sumainyo ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. Kaya't may nararamdaman ka man, dahil umaasa ka sa Kanya, habang pinakikibakahan mo yan, hindi mo namamalayan, nakadadaing ka. Habang tulog ka'y hindi mo alam, pero mahimbing kang natutulog. Bagamat dumadaing ka, at pagising mo'y malakas ka, sapagkat ang Diyos mong nagpalakas sa'yo. May magpapalakas bang kapwa mo tao? May magbibigay bang buhay sa'yo? Na kapwa mo taong mahal na mahal ka? Dudugtungan ba niya ang buhay mo? Sasabihin ba niya, halika ang buhay ko'y pahihiram ko sa'yo? Ni wala nga makapagpapahiram ng buhay. Ni walang makapagpapahiram ng lakas niya. Lalong walang makapagpapahiram ng kagandahan niya. Kaya't ang kagandahang loob na sumasa inyo, sa inyo yan. Hindi nyo mapapahiram, ni mapapautang, mananakaw sa inyong kalooban. Sa inyo yan. Kaya kung paano ito ay isinilig ng Ama at nanahan sa inyo, kayo rin naman ang nakikinabang. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Kaya nga't kung paano'y naaliw ka ng Ama mo, ito'y nararamdaman mo, hindi sa nguso mo, kundi sa puso mo. Kung papaano nililiwanagan ka, ito'y nababatid mo, sapagkat nakakaunawa ang isip mo. At kung papaano sinisidlan ka ng lakas, hindi makakaila, sapagkat ikaw mismo ang nakakadama. Kaya't kung buhay siya sa'yo, masasabi mong totoo siya sa'yo. Dahil kilala mo siya sa mga ginagawa niyang hindi mo kayang kunin sa kapwa mo, hindi mo kayang hiramin kahit kanino, at lalong hindi ka napapalakas ng pagkain lamang. Sapagkat kung sa pagkain ang kalakasan, dapat wala nang huminang nilalang. Dapat wala nang namatay, at dapat wala nang nagkasakit. Ngunit nang dahil sa amang kalakasan, maliwanag ang patotoo. Anumang bitamina mo, kapag ginusto niyang magkasakit ka, tapos lahat ang bitamina nilagok mo. Walang kwenta at walang silbi sa katawan mo, at hindi tumanggap ang katawang nais niyang pasakitan, bigyan ng karamdaman, at upang mapatotohanan, siya ang kagalingan. Mahal na mahal ko kayo.
Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo, sapagkat maliwanag ang patotoo, ang lahat ng ginawa ng tao sa isip nagmula at ang isip ay ibinigay ng Ama. Kaya't walang mananahan na totoo at tapat na isip, kundi ang Espiritu niya ang magbibigay ng katapatan. Halina kayo mga mahal ko. Matapat ang Espiritong ibinaba ng Ama. Totoo ang binahaging Espiritu ng Ama. Gawin ninyong tanggapin, kilalanin, at patototohanan sa inyo. Ang taglay na mula sa Ama ay may babahagi kahit kanino. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya nga, kung sa dating buhay mo, konti lamang ang problema mo, di na magkamayaw ang isip mo sa kakaalala at pagkatakot mo. Subalit, nang binago ng Ama mo, nang naramdaman mo ito, nagtataka ka, paano mong nakakaya? Hindi yan sa iyo. Hindi dahil ikaw ay iyon, ngunit dahil sa Diyos mo, naging ganyan ka bilang anak niya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Katotohanan, ang lahat ay binibigyang kaparaanan, ang lahat ay may daan, ang lahat ay may patutunguhan, ang lahat ay may kakamtan, ang lahat ay may hangganan. Tanging Ama lamang ang walang katapusan, ang kapangyarihan, pagmamahal, noon, ngayon, at magpakailanman. Mahal na mahal ko kayo. Halina kayo mga mahal ko, mag-ibigan kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Ay buti ng Ama. Salamat, salamat po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Salamat, mahal na kapatid. Tanging Ama ang nakabatid ng ginawa mo sa mga lingkod ng Diyos sa araw na ito. Pupugayin nila ang Ama, pasasalamatan nila ang Ama sa iyong kaloobang naging taglay. Magpapasalamat sila sa Ama at idudulog ka nila naway higit pa. Sila na ang nagsalita, ang Ama nakarinig, kami na ang nagdulog, ang Ama na nakarinig. Ngunit di na kailangan sabihin pa, himay-himayin, isa-isahin sa harapan. Kung ano dinulog, kung ano hiniling, kung ano para sa iyo, para sa inyong lahat. Sapagkat ang Ama'y kaniig sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, makipagniig kayo, makipagtipan kayo, at kayo'y pakikinggan. Tandaan nyo, nakatalang maliwanag, bago ka haharap sa aking dambana, ayun, linisin mo muna ang iyong kagulumihanan, batiin mo ang iyong kagalit, iwanan mo ang iyong samahan ng loob, at nang mabuti ang iyong kalooban sa iyong pagdulog. Kaya naman, kahit wala kang kaharap, wala kang kasama, sabi mo habang ikay nangungusap na dumudulog, Panginoon, ako po yung maasa sa iyo, sapagkat ikaw ang Diyos na tinatawagan ko, ang Diyos na buhay na hindi ko man nakikita. Ngunit marami kang nang itinuro sa akin, pinakilala sa akin, at ako'y turuan pat magpakilala ka pang lubos, upang wag akong mawala ng tiwala sa iyo, sapagkat ikaw ang Diyos na aking buhay, at ng lahat ng mga may buhay. Kaya't sa oras na ito, inihiling ko sa iyo, blank, 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 amen. Sumainyo ang kapayapaan, buhay ang Ama. Tayo na po, buhay ba ang Ama? Purihin, purihin, purihin ang Ama. Tingnan nyo nga po, ano?
Eh sa totoo lang po talagang napakabuti na Ama. Yung pala ako may schedule na tinanguan, hindi nalimutan ko ano. Pero sabi ko, hindi pa naman sigurado. Isip ko, nung may nagsabi sa akin, Apo, sama po kayo sa ano, doon lang. Kasi po gusto namin kayo kang makakasama naman, ganito, ganito, ganito. Oh, sige, sabi ko naman. Sino makakasama natin? Gusto ko nga makarating doon ka ako sa lugar na yon. Gusto ko nga makita yun Teka muna, sino po ba Apo ang gusto nyong isama? Si ganito ka ako, si ganito. Ilan ba ka ako sa sasakyan? Pero, bilang tao pala ako nang usap nun. Pagpasok ko po, sabi ko, nakakapagod. Aalis ka ng madaling araw. Babalik ka ako ng hapon. Maglilingkod ka ako. Kinabukasan. Pagdating ko dun, parehas din ang makikita ko. Walang naiba, hindi ko naman nakita yung langit. Sabi ko po, teka muna, ayoko. Magpapahinga ka ako bukas. Sabi ko, hindi po pala. Ayaw pala ako magsinungaling ng Diyos na dapat sasabihin ko, kapatid, hindi ako makakasama. Kasi may pupuntahan ako Totoo nga pala ako may pupuntahan. At mas mahalaga sapagkat mission yun, hindi paglilibang. Kaya po, sana po maunawaan nyo, bibiyahe ako ngayon Wala na po munang bendisyon. Alam ko naman po mababait tayong lahat. Magtulong. Kaya po, sana po, ay huwag kayong mawala ng pag-asa. Huwag po kayong manghina ang loob. Sama-sama po tayong manalangin. Sama-sama tayong magtiwala na anuman ang ating pinagdaraanan, mahulag po sa nating may galak at tanging ang pag-asa natin para tayo lahat ay makasadyan. Ang ating Diyos na hinahanap, tinatawagan, dinadama, pinaglilingkuran, kaya tayo nagsusumakit na naririto at pumaparito kahit sa ganitong oras, nakatawa-tawa sa iba, hinahamak ng iba. Kaya naniniwala po ba kayo, tayo'y kulto? Kung naniniwala po kayo, baka maging kuto kayo. Pero ako'y naniniwalang hindi sa relihiyon ng kaligtasan, kaya huwag po tayo magtindig ng relihiyon. Kundi tayo magkaisa na lamang kung paano ang gusto ng Diyos ay ating gawin at pagsumikapan nating tupdin kung ano ang kanyang layunin sa atin. Mahirap man, humingi tayo ng kagaanan para ating makayanan ang gusto niyang sa ating tupdin na magpakatutot, magpakabanal. Hindi po tayo babanal kahit kailan. Kapag ang inisip po natin yung mga ating, Diyos ko, ba't ganun si ganyan, si ganun, si ganun. Yung ating, Diyos ko, ano na naman ito? Diyos ko, puro Diyos ko tayo. Hindi naman natin alam kung sino yung Diyos ko na yon. Dahil galit ka na. Hanapin po natin. Dahil buhay tayo. Buhay siya. At tayo nangangailangan sa Kanya. At tayo kailangan din niya. Kailangan natin siyang purihin, pasalamatan at paglingkuran. At kailangan niya tayo para siya'y magparangal sa kanino man na tayo'y totoong anak niya. Upang mapatotohanang may totoo sa Kanya. Kailangan din natin siya sapagkat siya lamang, wala nang iba. Siya lang ang tunay nating pag-asa. Kaya sa inyong lahat, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu, pangunahan kayo sa inyong paglalakbay, makasadsyad kayong maluwalhati sa inyong mga tahanan, gabayan kayo at patnubayan habang kayo'y nabubuhay, ang galak, kasiyahan, kaliwanagan, kapayapaan ng inyong kaisipan at damdamin sa inyo ay manahan. Ang pagpapalang dapat at marapat sa inyo'y lahat na matanggap. Pagpalain